Otse? Alam mo ba, hindi ako bagay sa ganitong okasyon. Kamakailan, ang Chinchi Group ang stock ay tuloy-tuloy na bumabagsak. Wala pang alam ang labas. Ilang matang ang nakatingin, di mo alam. Ang board ng kumpanya kailangan mong makipagpangasawa para mabago ang sitwasyon. Ang matatanda, hindi kasing dali maikot gaya ng sinabi mo. Hindi sila danoon kadaling lokohin. Magsuot lang ako ng shades at nakalusot na ako. Ang lalaking nakasuit na ito, siya ba ang papa ko? Ngayon, kailangan mong pumili. Isa sa mga dalagang narito ngayon. Bawat isa, mga kilalang elite sila. Kumusta, Chin? Presidente? Ako si Chin Xiaoxiao, PhD sa Economics mula sa University of Cambridge. Mangyaring mapakabait ka. Chin, Presidente. Narinig kong mahilig ka sa contemporary art? May alam ka rin daw. Ang mga painting ko, kakahalil sa Suphider auction. Wala akong interes. Kumusta, Chin? Presidente? Ako ang CEO ng Global Top 500 Wangman mula sa Xinghui Group. Mag-isa ka naman, nakakabagot. Baka gusto mong sumayaw kasama namin? Tigil, Post-it! Sino ang nagpasok sa'yo? Papa, na-frame si mama dahil sa'yo. Paano ka pwedeng hanapin ng ibang babae rito? Tinawag ng bata si Pangulong Chin na papa. Hindi ba siya single? Saan nanggaling ang batang ito? Inji Inakela. Mukhang seryoso si Pangulong Qin. Pero sa likod, palabago pala siya. May anak pa nga siya. May lihim na asawa, tapos pumupunta pa sa pandiligaw? Anong plano ng pamilyang Chin? May anak pa siya, tapos kinagambala pa kami. Ganito ba ang dangal ng pamilyang Chin? Saan nanggaling ang bata? Siguro nagkamali ka ng tao. Ikaw ba si Chin Ming? Hinintay ka ni mama ng 6 na taon. Paano mo kami hindi kikilalanin? Nakakagulat! Sino may padala sa'yo? Bata, totoo ba yan? Ipapaternity test natin. Kung hindi totoo, tatalon ako mula rito. Anong kalokohan yan sinasabi mo? Ate, hindi ko matiis ang ganyang gulo. Ikaw nang bahala. Ang batang ito, kahawig niya si Ming nung bata pa. Posible ba? Mama! Man. Kumakain ka ba ng maayos? Tamang pagtulog, ha? Nagigising ka bang natatanggalan ng kumot? Huwag kang mag-alala, mama. Sinasunod ko naman lagi. Anong nangyari? May dinanas ka bang hindi maganda, man? Pasensya na, mama. Hindi ko nakilala si Papa. Hindi ko siya nakita. Nakita ko siya. May ibang babae sa tabi niya. Ayos lang yan, man. Si Papa hindi rin siya dapat maghintay sa akin. Pasensya na. Ako ang may sumisira sa'yo. Ngayon, isang maliit na leksyon lang ito para sa iyo. Ngayon, nasa malalim na koma siya. Kung hindi agad magagamot, mananatili siyang nasa vegetative state buong buhay niya. Ikaw ang nagplano ng aksidenteng ito, di ba? Tama. Bakit mo siya ginusto? Kitang-kita. Ang target mo ay ako. Hindi kita gustong pumatay. Ikaw ang pinakamahusay na siyentipiko sa daksya. Bibigyan pa kita ng huling pagkakataon. Kung susunod ka sa akin ng tapat, maghiwalay ka sa kanya. At bumalik ka rito para pag-aralan ang gamot kontra kanser para sa akin. Maaari kong ibalik sa kanya ang kunin ang pinakamahusay na doktor. Kung hindi, sa buong buhay niya, hindi na siya magigising kailanman. Ate. Sumunod ka na lang sa amin. Pagdating doon, makikinabang ka rin. Sige. Pangako. Pasensya na. Hindi kita dapat isinangkot dito. Mama! Man. Pangako mo kay Mama. Huwag mong sabihin kay Papa. Huwag mong sabihin kay Papa ang anuman tungkol sa akin, ha? Susunod ako kay Mama! Oras na ng pagbisita. Hindi. Ayoko na maghiwalay kay Mama.
Mabait ka, umuwi ka na. Kahit ano pang mangyari. Ingat ka. Alagaan mo ang sarili mo. Manman, mabait ka. Tandaan mong alagaan ang sarili mo. At yung maliit mong Teddy, Mama, hihintayin talaga kita. Hindi magkakalabas si Mama. Hindi rin ako kilala ni Papa. Nag-iisa na lang si Manman. Anak, maganda ang ipinakita ni Mama nitong mga nakaraang araw. Maliwanag, magkikita din kayo agad. Huwag ka nang umiyak. Umalis muna kami. Anim na taon na ang lumipas. Panahon na siguro para magpatawad at magpatuloy. Ang landas mo pa, mahaba pa. Kailangan ding may maghahalaga sa'yo. Naku, babalik ng bansa bukas ang anak ng Zoe. Tingnan mo siya. Sabi ko na nga. Hindi ko kailangan yon. Papa, Mama, huwag na kayong mag-alala. Pagod na ako. Matutulog muna ako. Ang kapatid mong lalaki araw-araw nakasara sa study room. Tinitingnan lang ang mga lumang litrato. Anong gagawin natin kung ganito ang mapatuloy? Ako ang nag-iisang tagapagmana ng kin na 3 henerasyon. Ibig mong sabihin, talaga bang mawawalan tayo ng supling? May isang bata kanina niyakap si Ming at sumigaw ng, Papa! Anak sa labas. Naku naman, Gabi tong bata. Talagang tinago ng mabuti ha. hindi ito posible. Hindi ko naman nalamang ganoon. Baka magkamukha lang sila. Binigyan niya ako ng isang hibla ng buhok. Hayaan mo akong magpa-paternity test. Siya bang bata ang nagpilit na gawin mo to? Ay ay ay, ano pa hinihintay? Dali na, pumunta ka na. Kung totoo nga yan, ang apo nating mabait man, panahon na para umuwi. Dali, dali. Hello? Paternity test center ba to? Kuya, bili ka ng bulaklak para sa magandang ate. Layo ka dyan. Inis ako ngayon. Lumayas ka. Wala akong panahon para sa'yo. Oh, pasensya na. Ibinabalik mo pa sa akin? Ulila ka pa at bulok ang bulaklak mo. Hindi ako ulila. Ang mama ko, malapit na. Lalabas at makakasama ko siya. Lalabas? Hindi ba pumasok ang mama mo sa kulungan? Anak ng kriminal? Kriminal din. Walang bibili ng bulaklak mo. Hindi kriminal ang mama ko. Bakit ikaw lang ang natira? Nasaan ang papa mo? Ayaw na namin sa'yo. Bakit ka tumatakbo? Walang papa, walang mama na nag-aalaga sa'yo. Dapat lang na matulog ka sa kalye. Man. Tito, ang hirap hanapin sa'yo. Wala akong dala ng kailangan ninyo. Huwag niyo na akong hanapin. Sinungaling. Sigurado ang mama mo. Itinago niya ang bagay sa'yo. Pakawalan ninyo ako. Sinabihan ako ni mama na huwag sumama. Ang mama mo, hindi na kayang protektahan ng mama mo ang sarili niya ngayon. Naayos ko na ang mga bagay niya sa kulungan. Alagaan ninyo siya ng mabuti. Nasaan yung bagay? Pakiusap. Talagang hindi ko alam. Ayaw mo magsabi, ha? Sige. May paraan ako. Alis na. Tulong! Walang tutulungan. Alis kayo! Tulong! Man. Hinahanap ni Tito ng matagal. Bakit wala siyang nahanap? Nasaan si Tito? Mabuti siyang tao. Kinuha niya ang USB drive para tulungan si Mama. Hindi ko alam. Si Tito? Dumating siya para tumulong sa inyo. Kapag nakuha ang USB drive, makakatulong para mailabas ng maaga si Mama. Ayaw mo bang makita si Mama agad? Hindi. Gusto ko. Sige, sabihin mo na kay Tio.
Nasaan ang USB drive? Sinabi ni Mama noon. Hindi ako pwedeng magtiwala maliban kay Papa. Kahit taga-bahay pa, hindi rin. Tiyo, talagang hindi ko alam. Anong USB drive ang sinasabi nyo? Hindi pwedeng mangyari. Nasa USB drive na yan. Ang mahahalagang teknolohiya, medical. Sinasabi mong hindi sinabihan ka ni Mama. Sino pa bang pwedeng magsabi, ha? Sabihin mo na kay Tiyo. Huwag kang magkunwaring tanga kay Tiyo. Ayaw ko. Bakit? Ang galit mo naman. Naku. Ikaw sa wakas. Maiyayakap na namin ni Mama ang aming panganay na apo. Naku, salamat sa Diyos. Anak, kayo'y nataanak din sa wakas. May magmamana ng Shinshi Group. Anong anak? Ming, yung batang kasama mo kahapon sa salusalo. Tunay ngang anak mo siya. Ano? Naku. Tingnan mo, sobrang tiyak. Dokopis ito. Saka pala totoong anak ko siya. Siya ba yun? Ano pa hinihintay kayo? Mabilis. Kunin ninyo ang apo kong mabait. Ibalik ninyo dito. Naku, bakit ka nagmamadali? Hindi pa natin alam nasaan ang malaking apo natin. Hoy! Asistente Ma. Gamitin ang lahat ng resources. Hanapin sa buong lungsod ang isang batang lalaki. Ang pangalan niya ay Manman. Sobrang cute siya. Ang laman ng USB drive na iyon, mas mahalaga pa kaysa buhay ng iyong nanay. Nakita mo ang nanay mo sa bilangguan. Hindi posible na hindi kanya sinabihan. Hindi ko sasabihin sa'yo. Sabihin mo agad kung saan ang USB drive. Kung hindi, huwag mong asahan na makikita mo pa ang nanay mo sa buhay na ito. Huwag! Nasa bilangguan pa rin ang nanay mo. Sino ka para kontrolin ang core technology ng pamilyang ito? At pati na ang batang ito, dapat sana'y iniwan ka noon. Mamatay ka sa sinapupunan ng nanay mo. Halik ka. Ay, naku Diyos ko. Sana ingatan mo si Manman namin. Maging ligtas siya. Kung may mangyari sa kanya, hindi na ako mabubuhay kung ganoon. Pangulong Chin paparating na. Barrio Chengzhong, BLG 37. Ayon sa CCTV. 3 minuto na ang nakalipas. May humila at dinakip ang bata, hinatak papasok. Mukhang young master. Nasaan ang mga gamit? Patawad, hindi ko talaga alam. Ayaw mo magsabi, di ba? See? Marami akong paraan. Tara. Tulong! Tulong? Kalokohan. Alis. Tulong. Anong sinasabi mo? Mga halimaw na to, kung masira kahit isang hibla ng buhok ng anak ko, isasama ko silang lahat sa libingan. Ang mabait kong apo. Lolo, nandito na ako. Sinong magtatangkang saktan ka? Ipaglalaban kita hanggang sa dulo. Ay, matanda, huwag kang magalit. Katatapos mo lang ng operasyon. Hindi ka na kayang paguluhin. Kailangan kong makita yon ng sarili kong mata. Dapat ayos si Manman. Sino ang magtatangkang saktan siya? Ako itong tumatandang katawan. Lalaban ako hanggang dulo. Pakinggan mo. Munting cute. Noon iniwan kitang buhay para lang mahanap ang USB drive. Sabihin mo, nasaan ang USB drive? Kung hindi, ipagpapatuloy kung saktan ka. Managinip ka lang. Hinding-hindi, kita sasabihan. Huwag kang maging walang hiya. Ang nanay mo ay magnanakaw. Ang mga teknolohiyang iyon, sana ay akin. Ang nanay ko ay isang bayani. Daya mo, isang maruming tao. Hindi kita sasabihan. Ako? Itatanong ko sa iyo ng huli, isang beses pa. Nasaan ang USB drive? Hinding-hindi kita sasabihan. Ayaw mo magsabi, ano? Sige. Kung hindi ka magsabi, huwag kang magtaka kung hindi ako mag-aalangan. Sino ang maglakas loob na galawin ang anak ko? Ang apo ko. Ikaw, mumalas na munting cute. Huwag gumalaw. Papa, iligtas mo ako. Ang mabait kong apo, ginagawang ganito. Munting cute mo takawalan mo ang apo ko. Apo? Hindi ko inakala na ang cute na yan, may papa pa pala. May tinatago siyang hindi dapat tinatago. Ibigay mo na. Bibigyan ko siya ng kamatayan ngayon din. Manman. Papa, alam ko namang darating ka. Kung hindi mo ibibigay ang gamit, walang sinuman ang makakalabas.
Magpakatino ka. Kung atapang kitain ako, hindi ka papatawarin ng pamilya ko. At yung laman ng USB drive, sapat na para wasakin ang lahat. Kung atapang kitain ako, hindi ka papatawarin ng pamilya ko. At yung laman ng USB drive, sapat na para wasakin ang lahat. USB drive? Anong USB drive? Hindi kayang ibigay sa kanya ni Papa. Papa, makikinig ka kay Manman. Hindi ibibigay ni Papa ang USB drive sa kahit sino. Manman! Dalhin siya sa ospital. Tara, Bilisan ninyo. Wala akong interes sa sinasabi mong USB drive. Pero sinaktan ninyo ang anak ko ngayon. Hahati natin ang utang na yan ng mabuti. USB drive. Makuha ko rin yan, balang araw. Kasama ang kayang lahat. Patayin silang lahat. Hoy! Kapatid. Natakpuan na ni Chin Ming si Manman. Dahan-dahan ka. Aking munting apo. Malambot ang balat niya. Maging maingat sa galaw mo. Huwag mong saktan ang apo kong lalaki. tama na. Mama at Papa. Manman, masakit ba? Hindi. Matapang si Manman. Hindi talaga. Nang magbebenta ng bulaklak. Natamaan siya ng kotse. Pero hindi niya naramdaman ang sakit. Kailan siya nabangga? Ano? Naaksidente ka pa ng kotse. Suril mo agad. Tingnan kung may problema. Lolo! Makipag-ugmay ka agad. Sa mga nangunggunang eksperto ng Dasha para kay Manman. Magpa-check up ng buong katawan. O sige. Tatawagan ko agad ang apo kong lalaki. Apo ko! Kung may kahit konting problema, yaong mga taong yan, wala ni isa sa kanila ang palalampasin ko. Lola! Okay na si Manman. Matagal na. Huwag kang mag-alala. Ang bata na ito, may kaunting sugat sa balat siya. Ngunit ang batang ito, matagal na siyang kulang sa nutrisyon. May ilang chronic na karamdaman. Marahil nga, matagal na hindi regular ang pagkain niya. Dagdag pa rito, kumakain ng mga malamig o hilaw na pagkain. Dahil doon. Linyue. Ang tindi ng puso mo. Ay, ang mabait kong apo, Manman. Ilang taon nang lumipas, ilan ang pinagdaanan mo? Nabigay ka agad ng reseta. Kailangan ba ng pampalusog? Balon o lobster ba ang ibibigay natin? Huwag kayong masyadong mag-alala. Ayusin lang ang susunod na hakbang. Balansing nutrisyon, yun lang ang kailangan. Manman, kasalanan ito ng tita. Dapat mas nauna siyang hanapin ka. Ma'am, pinabenta ka niya ng bulaklak. Binigyan ka niya ng kakaunting pagkain. Bakit hindi mo agad sinabi kay Papa? Papa, huwag kang magalit. Hindi sinabihan ako ni Mama na magbenta. Ako mismo ang gustong pumunta. Sama na. Ulila ka! Panis na ang bulaklak mo! Hindi ako ulila. Mama ko, darating siya agad. Lalabas siya at makakasama ko na uli. Labas, Labas. hindi ba pumasok sa kulungan ng mama mo? Anak ng kriminal? Kriminal din. Walang bibili ng bulaklak mo. Hindi kriminal ang mama ko. Bakit ikaw lang mag-isa? Nasaan ang papa mo? Ayaw na ka namin. Bakit ka tumatakbo? Wala kang papa. Wala ring mama na nag-aalaga. Dapat matulog ka sa kalsada. Hindi mo kailangan ipagtanggol siya. Wala. Mabuti ang mama sa akin. Noong taglamig, madalas niyang inilalagay ang mga sapatos kong may padding sa kanyang yaka para initin. Tama na. Sa madaling sabi, basta nandyan ang Papa, hindi ka maapi. Linyue, hindi kita papakawalan. Napagkamala ng papa ang mama. Pupunta pa ba ang papa para iligtas ang mama? Man, pinangako mo sa mama. Huwag mong sasabihin sa papa. Tungkol sa kahit anong bagay tungkol sa akin, ha? Sinusunod ko ang mama. Sige na, wag mo nang sabihin yan. May sugat pa si Manman. Lumayo kayo, lumayo. Natakot na ang bata. Manman lolo. Lola, alam namin na kaarawan mo ngayon. Kinuha namin ito ng espesyal. Pinili namin ang regalo para sa'yo. Kunin mo na. Manman, tingnan mo ito. At meron pa. Dali. Manman, tingnan mo naman. Ito galing kay lolo. Pinili niya talaga para sa'yo. Ito naman galing sa Swiss Bank. Ginawa ng espesyal.
Penda na gawa sa purong ginto. At meron pang iba. Tingnan mo. Ito galing sa Switzerland. Gawa ng master craftsman. Mano-mano ginawa. Isang panghabang buhay na pendant. At buong set pa. Isang jade safety amulet. Lahat to talagang inasikaso ko. Pinabili ko pa sa Sotheby's. Auksyon. Nabili sa auksyon. Manman, masaya ka ba? Salamat, Lolo. Hindi madaling kumita ng pera. Kung gusto ni Lolo, si Manman masaya na si Manman. Ay, ang mabait mong bata. Sa amin, wala nang iba. Ang meron lang namin, maraming pera. Para sa'yo. Kahit gumastos ng malaki. Lolo at lola masaya ang puso nila. Mabait na, Apo. Tingnan mo. Ito ang inihanda ni Lola para sa'yo. Limited edition sa buong mundo. Patek Philippe na wristwatch para sa bata. Mama at papa kayo ang nagpaghanda ng mga regalong ito. Hindi nakakatuwa. Manman, tingnan, mon inihanda ni Tia para sa'yo. Ito remote-controlled na kotse. Buong gawa sa carbon fiber. Limitado. Sipo lang sa buong mundo. At meron pa nito, galing kay Tia na espesyal niyang inihanda para sa'yo. Mula sa Qingbei Elite School, liham ng pagtanggap. Mamaya, pupunta si Manman sa school. Okay ba? Okay, matagal nang gusto ni Manman na mag-aral. Pero iba pang regalo. Wag na lang, basta masaya ang tita. Hindi na kailangan ng regalo ni Manman. Basta masaya ang tita. Hindi na kailangan ng regalo ni Manman. Medyo may hiya pa siya sa tita. Tara. Dadalahin ka ng tita sa bakuran para maglaro. Ako na ang huhugot. Butler, nandito po. Ayusin mo yung Bugatti Veyron sa garahe. Gawing may child seats. Opo. Manman, dadalahin ka ni Papa pumili ng private jet. Pero si Papa, hindi pa rin naniniwala kay Mama. Anong gagawin natin? Ang taon to salitang iba, puso iba. Klarong-klaro naman ang saktan niya sa puso. Mabibiktima rin siya balang araw. Ganito karaming couture na regalo? Kailan niya inihanda to? Mamaya lang ngayong umaga, kaya niya pa sinabi na di kailangan. Ang batang to Kailangan na niyang magbukas ng isip. Munting Ginoo. Ito pa? Lahat ito kay Pangulong Chin. Kanina ng umaga nagpadala siya ng private jet. Dinala ito mula sa buong mundo. Papa mismo hindi alam ang gusto mo. Kaya kinuha niya ang Forbes list ng mga pinakapaborito ng mga bata. Namunggo ng 100 na luxury items. Lahat binili niya para sa'yo. Papa, ang laki naman ng gastos nito. Para ipagdiwang ang pagbabalik ni Manman, magdodonate ang Chinshi Group ng 100 na Hope Elementary Schools. Ang bongga nito. Bukas, tataas ang stocks. Noong ikinasal ako, hindi ganon kasagana ang amin. Papa, basta gusto ni Papa si Manman. Sapat na si Manman. Gusto ko lahat ng binili ni Papa. Pero Manman, hindi mo maisusuot lahat ng damit na yan. Papa, ibalik mo na lang. Naku, ang hangal-hangal mong pamangkin. Ang tatay mo, sobrang yaman niya. Kung hindi niya gagastusin sa'yo, sino pa? Tara, tita ang magpapalit ng damit mo. Tara! Talaga namang gawa ng Italian master. Tahi niya mismo. Ang guwapo ng pamangkin ko. Isuot mo, parang maliit na prinsipe. Ang papa mo medyo matigas ang ulo siya. Ang mga damit na ito, siya ang nagpapaipadala magdamag. Inalipad niya para sa'yo. Sa puso niya. Puro ikaw. Alam ni Manman, na mahal siya ng Papa. Tara, tita, dadalhin kita sa isang Michelin chef. Isang espesyal na handa para sa'yo. Birthday ngayon ni Manman. Manman, mag-wish ka muna. Isusuot ni tita ito sa'yo. Halika. Ako na. Mag-wish ka na, bilisan. Aki nga po, isang taon na naman siya. Halika, mabait na Apo. Tikman mo itong sea cucumber. Ito ay mula kay lolo mo, pinakulo ng kusina ng 10 oras. Kain na. Aki nga po, hindi mo ba gusto ito? Halika, kainin mo ito. Masarap ito Lolo, Lola,
Pwede ko bang dalhin ang mga pagkain ito? Pwede. Bakit mo naman dadalin pa uwi? Gusto kong ibigay ito kay Mama. Ang pagnanasa sa mga mata ni Manman. Hindi ba ganun din ako dati? Yung paraan na sinisikap kong manatili si Lin Yue. Normal lang na-miss ng bata ang mama niya. Kung sakali, kapag nami-miss mo siya, tumawag ka lang sa butler sa ibang bagay. Hindi na ako makikialam. May trabaho pa ang kumpanya. Uunahin ko na. Papa! Hindi masaya si Papa ngayon. Hindi ko dapat binanggit si Mama. Man. Pangako mo kay Mama. Huwag mo sasabihin kay Papa. Ano mang tungkol sa akin, okay? Kakulit na bata! Ang sabi lang ng papa kanina ay talagang napigilan. Hindi mo napansin. Yung paraan niya ng pagbabalat ng hipon kanina, mas seryoso pa nga kaysa kapag siya'y nasa opisina. Nagsisign ng kontrata na bilyon ang halaga. Gusto kong dalhin ito para ipakita kay Mama. Sabihin ko sa kanya na marami na akong damit at inaalagaan pa ako ni na Lolo at Lola. Siyempre, pwede. Kaya, Man, kakain ka muna. Bukas, si tita na ang magdadala sa'yo. Okay ba yon? Kasalanan din namin. Kung noon pa lang nahanap namin si Ming, hindi sana nangyari ito. Hindi sana ganito ang kalagayan. Oo nga. Pero, may mabuting dulot din naman. Kung noon si Ming ang magiging tagapagmana namin, paano pa natin makikita ng malinaw ang totoong mukha ni Lin Yue? Bakit mo siya binanggit? Kung mapasama si Lin Yue kay Ming, yan ang tunay na sakuna para sa Chinchi. Paano napunta si Manman sa ganitong lugar? Saan siya naparpar? Ay! Kahit nalaway lang ang labi, si Pangulong Chin hindi na makaupo ngayon. Dapat sinabi mo na siya na mismo ang pumunta. Pero ayaw pa. Palihim siyang sumunod. Mahirap man, tigilan mo na ang pananalita. Tita, pwede mo ba itong ipadala sa Mama ko? Mukhang nakita na ni Manman ang papa. Tita, pakisabi kay Mama, mahal na mahal ako ng Papa. Hindi na ako pupunta para bisitahin siya ngayon. Manman, bakit nakayuko ka? Halika, ipakita mo nga. Sabihin mo kay tita, may nanakit ba sa'yo? Paano ka nasaktan? Sabihin mo kay tita, may nanakit ba sa'yo? Paano ka nasaktan? Tita, huwag mong sasabihin kay Mama. Nasaktan ako. Malungkot na siya dyan sa loob. Ayaw kong mag-alala siya. Sige. Manman, lalaki ka na rin. Tita, sabihin mo kay Mama. Papalakasin ko si Papa para mapalabas siya agad. Mahalaga to kay Papa, ang sinasabi ni Mama. Sige. May suwerte si Mama na ikaw ang anak niya. Napakabuting anak para sa kanya. Hindi ba ito bilangguan? Oh, bakit napunta si Manman sa ganitong lugar? Manman, halika. Manman, Papa, magandang araw po. Magandang araw din po. Kayo po ba? Ang Papa? Ang bait ni Tita! Tuwing dinadalaw niya kami, palihim niya akong binibigyan ng tsokolate. Kinukwento rin niya sa akin ang mga kwentong pambata bago matulog. Dumating ako para makita si Tia. Nakita ko na si Papa. Ang ibig mong sabihin, hindi ka inaalagaan ng mama mo at madalas kanyang pinapadala sa bilangguan, di ba? Hindi pinabayaan ni Lin Yue si Manman. Napakabuti niya kay Manman. Nasa bilangguan siya. Pakisabi kay Lin Yue, kung ayaw niyang kunin si Manman, pwede siyang pumunta sa akin. Pipirmahan ko ang custody at ang kasunduan sa paglipat para hindi na makaabala. Hindi pwede! Tia, huwag kayong makinig sa sinasabi niya. Bumalik ka na. Magiging busy tayo mamaya. May ilang bagay kailangan kong sabihin. Hindi pinabayaan ni Lin Yue si Manman. Nasa bilangguan siya. Ang lahat ng kinita niya sa paggawa, iniimpok niya lahat para bilhin ang mga bagay para kay Manman. Ano sinabi mo? Bilangguan? Nasa bilangguan siya. Ang lahat ng kinita niya sa paggawa, iniimpok niya lahat para bilhin ang mga bagay para kay Manman. Ano sinabi mo? Bilangguan? Talaga namang karapat dapat siya. Papa,
Hindi ba nagkamali si Papa tungkol kay Mama? Hindi. Nasa bilangguan na siya. Paano ka magkakamali? Papa, pinagbintangan si Mama. Kung gusto ni Manman na madalas makita si Mama, hindi ba madagalit si Papa? Gusto ng bata makita si Mama. Bakit naman magagalit si Papa? Kaya bakit? Huwag papayagan si Manman na sa harap ni Papa na banggitin si Mama. Gusto ko na tayo bilang isang pamilya kumain ng magkakasama, manood ng TV. Tulad ng nasa larawan. Siguradong maganda. Pinapangarap yan ni Manman. 6 na taon na. Nakaukit pa rin sa puso ko ang niiti ni Linyue. Pero Manman, siya ang mama mo. Noong araw, umalis siya nang hindi lumingon. Iniwan niya ako. Lalo na, ngayon nasa bilangguan na siya. Papa, mapapalaya mo ba si Mama? Sobrang miss ni Manman si Mama. Kumakain ka ba ng maayos? Matulog ka ng maayos, ha? Natatanggal mo ba ang kumot pag natutulog ka? Huwag kang mag-alala, Mama. Sinasunod ko naman. Susubukan ko. Hindi ako sang-ayon. Hindi ako sang-ayon. Bakit? Huwag mong kalimutan. Anong ginawa niya noon? Bakit nandito ka? Sundo kita. Hindi na. Kaya akong mag-isa. Linyue. Anong nangyari sa kamay mo? Wala yan sa'yo. Linyue. Mama, miss na kita, Mama. Man. Pasensya na. Patawad. Pinahirapan kita. Tayo na. Linyue. Manirahan ka muna sa inasikaso ko. Hindi na. May sarili akong lugar. Mama, mas mabuti sumama ka kay Papa. Tayo'y isang pamilya. Sama-sama tayo, ha? Pagmamahala lang mag-ina sa bilangguan. Nakakaantig talaga. Ang dami ng emosyon. Man, maging mabait ka. Alagaan mo ang sarili mo. At yung maliit na Teddy. Mama, hihintayin talaga kitang lumabas. Nakakatuwa talaga. Pero, Pamilya Chen, hindi namin papayagan na may kahit kaunting mansa. Miss Linyue, nasa bilangguan ta. Matagal ka nang nandyan. Siguro, mahihirapan kang mag-adjust sa buhay sa labas. Ang kinshi group namin, kulang pa ang cleaning staff namin. Dapat na arobido, napahinga bawat buwan. Gusto mo bang pag-isipan? Salamat po, Ginangkin. Nasa librerya ko. Nakakuha ako ng trabaho na nag-aayos ng mga libro. Miss Linyue, pwede ba kitang tanungin? Nakita mo ba yung bracelet ko? Hindi ko alam. Halaga? Dito. Ikaw lang ang hindi kabilang. Sino ang makapagsasabi kung ikaw ang kumuha? Nagsisinungaling ang tita. Kanina pa si Mama. Kasama niya ako habang naglalaro kami ng mga blocks. Wala ka bang sasabihin? Ito ba ang tinutukoy ng tita? Ooh! Manmansan mo ito nahanap? Nakita yan ni Mama sa pintuan ng banyo. Sabihin mo kay Lolo at Lola. Nakalimutan ni Manman. Pag-aari ito ni Miss Chin. Mas mabuti ikaw na lang ang magtago. Tara na, uwi ka kay Mama. Miss Lin, kung talagang isang pagkakaunawaan lang ito, kaya Manatili ka. Hindi na, may matitirhan ako. Sandali! Pwede ka nang umalis! Pero si Manman ay anak ng pamilya Chin. Wala kang karapatang dalhin siya. Bakit hindi natin hayaang si Manman na ang pumili? Tingnan natin kung sino ang pipiliin niya. Man, sumama ka sa tiya. Makakapag-aral ka sa Qingbei Elite School. Isusuot mo lahat ay mga high-end na limited edition. Pag ikaw ay nasa hustong gulang, bibigyan ka ng tiya mo ng isang kotse na hindi bababa sa 10 milyon. Okay ba? Miss Chin, kung sa tingin mo, nasa pagsasabi ng mga ito na makakapagpabago ng isip niya, mali ang pagkakakilala mo sa kanya. Ang pinili ko ay...
Ang pinili ko ay... Manman, hindi ba paborito mo yung nag-iilaw na transformer? Tita, bukas. Bibili siya ng buong Toys R Us. Piliin mo kahit ano. At saka ang paborito mong strawberry macaron. Tuwing araw, si tita ginagawa ito ng Michelin chef para sa'yo. Gusto kong kasama si Mama. Alam mo bang sinasabi mo? Mayroon dito 24 oras na pribadong doktor. May kwarto ng bata na makakakita ng mga bituin. Mga bagay na hindi matatamaan ng iba sa buong buhay nila. Kailangan mo pang sumama sa kanya pabalik manirahan sa sirang bahay na tumutulo ang bubong. Sa bahay ni Mama, merong teddy bear na nagkukwento. At lumang puno na pwedeng akyatin. Handa ka na ba? Manman, kung pipiliin mo si Mama, baka kailangan mong sumiksik sa bus araw-araw. Kailangan mong ayusin ang bag mo mag-isa. Kailangan mong matutong magluto ng gamot para kay Mama. Gusto kong magluto ng gamot para kay Mama. Ang candy na to ay nung huling bumisita si Mama, sa kulungan nilagay niya sa tenga ng teddy bear. Inipon ko ito ng 3 buwan. Hindi ko kinain. Chinming! Pahihintulutan mo silang mag-ina na magkunwaring malungkot sa harap mo. Si Manman, anak mo rin. May karapatan ng bata na pumili. Lin Yue, huwag mong kalimutan. Alam mo kung paano ka napunta sa kulungan? Malinaw yan sa'yo. Ikaw? Lin Yue. Mahirap ang daan pabalik sa lumang tahanan. Kunin mo ang susi ng kotse. Hindi na kailangan. Malapit lang ang aklatan sa lumang tahanan. Lumabas na si Lin Yue. Ano? Ang bilis. Paglabas niya, hindi na namin makukuha ang USB drive. Pagdating noon, ang Widas Group, hindi na kami papakawalan. Kuya, Maghahanap ako ng paraan. Ano man ang mangyari. Kailangan makuha natin ang mga dokumento. Kung malalaman nila ang katotohanan, tapos na tayo. Yung nangyari, 6 na taon na ang nakalipas. Kailangan ko imbestigahan ng mabuti. Yun mga yon. Wala akong ipapalampas sa kanila. Lin Yue, sinungaling ka. Lumabas ka rito ngayon. Buksan mo ang pinto. Buksan ang pinto. Huwag kang magpakabanal. Nung una, ninakaw ninyo ang research ng tatay ko. Ngayon, gusto ninyong bumalik at manalo ulit. Sang Linling! Magpakita ka ng ebidensya kapag nagsasalita ka. Kalokohang ebidensya yan. Ibigay mo ang USB drive sa akin. Kung hindi, pwede rin kitang ipapasok sa kulungan. Ang USB drive ay akin. Bakit mo ibibigay sa'yo? Sige, kung ganyan nga. Bitawan mo ako! Bitawan mo! Bitawan mo ako! Anong ginagawa ninyo? Kuya, ang babaeng ito ay pumapasok sa bahay namin at nagnanakaw. Umalis ka na dyan. Maniwala ka ba na tatawag kami ng pulis? Marami akong paraan. Pangulong Chin. Yung nangyari noon, nalinaw na ang investigasyon. Yung aksidente ninyo sa kotse, pinlano yan ng mag-amang Zhang Ziqiang at Zhang Linlin. At saka yung paghihiwalay ninyo kay Lin Yue? At pati na ang pagkakakulong ni Lin Yue, may kinalaman din sa kanila. Patawad. Ako ang nagdulot nito sa iyo. Ngayon, bibigyan kita ng kaunting leksyon. Kasalukuyan siyang nasa malalim na koma. Kung hindi agad magagamot, mananatili siyang parang halaman buong buhay niya. Ikaw ang nagplano ng aksidente, di ba? Tama. Bakit siyang tinamaan mo? Ang target mo klaro naman ay ako. Hindi ko gustong patayin ka. Isa ka sa pinakamahusay na siyentipiko sa Daksya. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung susunod ka ng tahimik, iiwan mo siya. Tapos babalik ka para pag-aralan muli ang gamot kontra cancer.
Maaari kong iayos para sa kanya ang pinakamagagaling na doktor. Kung hindi naman, sa buhay niya, hindi na siya kailanman magigising. 8. Sakto lang. Makikinig ka sa amin. Pagdating ng oras, hindi ka mawawalan ng pakinabang. Sige. Sang-ayon ako. Pasensya na. Hindi kita dapat inipit dito. Alam ko na. Sila nga pala ang may gawa nito. Hindi ganun kasimpel ang paghiwalay namin ni Linyue noon. Tiyak na hindi lang yon. Kumusta na ang paghahanda para sa Chamber of Commerce? Lahat ay handa na. Pero ako, hindi masyadong naiintindihan. Bakit ninyo kailangang pilitin na Dumalo sa pulong ang ama at anak na Zhang. Paglabas ni Linyue, tiyak na muli siyang magiging target ng mag-ama Zhang. Ipapahayag ko sa pulong. Na si Linyue ay kabilang sa pamilya Qin. naintindihan? Sige, ayusin ko ito ngayon. Ang natitirang bagay. Linyue? Sa pagkakataong ito, hindi kita iiwan mag-isa. Maghahanap ako ng ebidensya. Lahat ng taong gumanti o naging sanhi ng pinsala sa'yo. Hindi ko sila palalampasin. Sinabihan ako ni Chinming na dumalo sa pulong. Ano ba ang kailangan mong sabihin sa akin? Uy, hindi ba't dating bilanggo yan? Paano ka nagkaroon ng muka na pumunta sa ganitong okasyon? Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mong katayuan? Kahit maganda ang suot mo, Isa ka pa ring may record ng krimen. Paka, nang huhuli ka lang ng mayamang lalaki. Sapagkat sa kulungan, wala namang ganon karaming mayayaman. saan ako pupunta? Ay personal kong kalayaan. Ikaw nga, nung huling pumunta ka sa bahay ko, ang mga ginawa mo. Hindi ba dapat ipaliwanag ito? Ipaliwanag. Karapat dapat ka pa ba? Isa lang siyang dating bilanggo. Binubuli kita. Ano gagawin mo? Jinang Zhang, mag-ingat ka sa mga salita at kilos mo. Chinming. Sige na. Hindi pa natin dapat kontrahin siya na yun. Tara, umalis na tayo. Bakit mo ako tinulungan? Sa totoo lang, may nalaman ako tungkol sa mga pangyayari noon. May kaugnayan ang magkapatid na Zhang para kay Mama. At para din sa katotohanan. Sa pagkakataong ito, magtutulungan tayo. Sige. Sana mahuli natin agad ang tunay na salarin. Mga kasama, ngayon, pakihintulutan ninyo ako. Opisyal kong ipakikilala sa inyo ang laboratory ng Qinshi Group. Ang CEO. At siya rin ang aking asawa. Genge. Linyue. Ano? Asawa? Siya yung commercial spy kanina. Nabalita na noon, ibinenta niya ang mga resulta ng pag-aaral. Sa mababang presyo sa Weidas Group. Dito, si Chinming. Inanunsyo na si Linyue ang kanyang asawa. Hindi ba kayo natatakot na makaapekto ito sa Qinshi Group? Magkakaroon ba ng masamang epekto? Kalokohan! Qingming! Alam mo ba kung para sa babaeng ito, magkano ang maaaring mawala sa atin sa Qinshi? Hindi ako sang-ayon. Bakit? Huwag mong kalimutan ano ang ginawa niya noon. Ipadala mo ang liham. Tumawag ka ng board meeting. Gusto kong sa pulong tanggalin ang posisyon ni Chinming. Akala niya angat kami dahil sa pamilya Qin? Wala pa siyang karapatang yon.
Panggulong Chin, pababayaan niyo ba ang isang kriminal ang humawak ng posisyon? Hindi ba ito makakasama sa kinabukasan ng Chinshi? Kung babalik siya sa dati niyang gawain, baka ang Chinshi maharap sa pagkabangkarot. Miss Zhang, bantayan mo ang pananalita mo. Nagsasalita lang ako ng katotohanan. Pinaratangan ako at napunta sa kulungan. Hindi ako maglalabas ng mga lihim na dokumento. Hindi ko ito basta-basta ilalabas sa iba. Madalas magsalita ng maganda. Sino ba ang hindi? Sinasabi mong na-frame ka lang tapos ayos na. Ninakaw ang mga lihim ng lab. Inbenta sa iba. Iyon ang pinagpagura namin ng kuya ko. Ang klase mong tao. Walang karapatang maalalahanin. Kama na. Iimbestigahan ko ito ng lubusan. Mama, tutulungan kita para malinis ang pangalan mo. Nakita na ba ng lahat ang totoo? Ito pala ang kalento na ini-endorso ni Pangulong Chin. Isang kriminal. Hindi lang yun. Magnanakaw pa siya. Ito na ang katotohanan. Pakinggan ang buluman ng lahat. Si Manman yan. Kung sinasabi mo na ako ang nag-leak ng mga sikreto ng laboratorio, bakit pa kayo nagnanakaw ng USB drive? Kalokohan yan. Ito. Peking video lang yan. Sinusubukan mo akong i-frame. Lin Yue, ikaw na walang hiyang babae. 6 na taon ka nang nakaupo. Pero hindi ka pa rin tumitigil. Nandun ang video sa screen. Paano kita ma-frame? Ikaw na taksil na, walang utang na loob. Kung hindi kami, Pamilya Zhang, ang nagturo sa'yo. Matagal ka nang namatay sa gutom. At ngayon, binabalik mo sa amin? Nagturo sa akin? Gusto mo lang makalapit sa mga resulta ng research? Tuwing papunta ka sa laboratorio para alalayan ako, nangangaila ka lang ng mga detalye ng eksperimento. Walang kwenta. Sa ganyang kaunting kakayahan, nagmamayabang ka pa na marunong ka mag-research. Nakakahiya talaga. Siyang nagnakaw. Tapos, siya pa ang inaakusahan kami. Dapat magpaliwanag ang pamilya Zhang. Lin Yue, akala mo tapos na ba to? May paraan ako para mapasok ka ulit sa kulungan. Ngayon, gagawin kong hindi ka na kailanman makakalabas. Guardia! Paalisin ninyo sila. Bitawan! Kami na ang lalabas! Hintayin ninyo. Bakit hindi mo agad sinabi ang totoo sa akin? Anong silbi kung sinabi mo? Noon, isa ka lang ordinaryong tao. Sino ba ang makakaalam? Ikaw ang naging tagapagmana ng Chinshi Group. Pero kung noon, hindi ka naghiwalay sa akin. Kung ganon, ang Chinshi Group, posisyon ng misis ng Pangulong Chin ay sayo sana. At hindi sana nagkaroon ng mga taong pagkakakulong na ito. Wala nang dapat sabihin. Lahat yan, tapos na. Ang nangyari ngayon? Salamat! Ang cute mo. Hindi mo man kayang ayusin ang maliit na bagay na ito. Jinu Quan, sina Chinming at Lin Yue ay matagal nang may pinlano. Ginamit nila ang summit ng negosyo para mag-settle. Ginamit nila ito bilang dahilan. Ang hinahanap kong bagay hanggang ngayon ay wala pa. Hindi pa rin tumitigil ang Chinshi Group sa pagsunod. Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Kung hindi rin niyo makuha ang USB drive, mananagot kayo sa magiging kahihinatnan. Quan, anong gagawin natin? Dahil hindi tayo binigyan ng daan ni Lin Yue, hindi rin siya basta makakawala. Pangulong Chin, nakita na namin. Batay sa investigasyon ko tunay ngang may koneksyon ang mag-ina ng Zhang sa Widas Group. At sa card ni Zhang Zhichang, yung ilang dagdag na transaksyon lahat galing sa Widas. Silang nga. Alam ko na. Noong una, hindi ganon kasimple ang paghihiwalay namin ni Lin Yue. Hindi yun simpleng pagtatapos lang. Pasensya na. Ako ang dahilan ng lahat ng yan. Ngayon, bibigyan kita ng maliit na leksyon.
Ngayon siya ay nasa malalim na koma. Kung hindi maagapan ang paggamot, magiging gulay na siya buong buhay. Ikaw ang nagplano ng aksidente, di ba? Oo, tama. Bakit siya ang sinisita mo? Malinaw naman, akong target mo. Hindi ako papayag na patayin ka. Ikaw ang pinakamahusay na scientist sa Daksya. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung makikinig ka ng maayos sa akin, maghiwalay ka sa kanya. Tapos, bumalik ka at pag-aralan mo ang gamot kontra kanser para sa akin. Maaari kong ipadalang sa kanya ang pinakamahusay na doktor para magpagamot. Kung hindi, sa buong buhay niya, hindi na siya magigising kailanman. Oo naman, ate. Maging maamo ka na lang sa amin. Pagdating ng oras, hindi mawawala ang pabor sa'yo. Sige. Sang-ayon ako. Paumanhin. Hindi ko dapat hinila ka rito. Anim na taon nang nakalipas ng milainghan si Lin Yue. Inakusahan nila na inilabas niya ang mga classified na dokumento. At ibinenta, Raito sa Wades Group. Lumabas na gawa-gawa lang pala nila ang lahat. Ano ang gagawin natin ngayon? Ubusin ba natin sila? Huwag magpapakabilis. Hindi pa sapat ang ebidensya ngayon para mapasok sa kulungan ang mag-ama. Ngunit sa pagkakataong ito, kukuliktahin ko ang lahat ng ebidensya. Para sa mag-ama nilang yon, hindi na sila muling makakatayo. Qingming! Dahil pinilit mong ilagay si Lin Yue, ang stock price ng kumpanya ay bumagsak na ng 3 araw sunod-sunod. Ang mga mamumuhunan ay dahan-dahang umatras din. Pangulong Chin, tama si Binibining Qin. Isang tao na may kriminal na record na siya magiging Chief Research Officer. Talagang magdudulot ito ng kawalan ng kumpiyansa sa mga investor. Ngayon, malaki ang pinsalang nata mo ng imahe ng grupo. Kailangan may managot dito. Hindi kayo. Ang pagbaba ng presyo ng stock, pansamantala lang. Hindi natin pwedeng dahil sa kaunting pagkakabigo ay itakwil na agad ang isang talento, hindi ba? Isang talento! Siya ay wala namang iba, kundi isang babaeng dating nakakulong. Nabing-i ka ng damdamin, Chin. Wala siyang kakayahan na pangunahan ng grupo pasulong. Iminumungkahi ko, alisin si Qinming sa posisyon ng presidente. Ako na ang humalili. Kitang-kita naman ang kakayahan ni Binibining Qin. Marahil, maaari niyang lapitan at ilabas ang grupo sa gulo. Maaari nating isaalang-alang iyon. Maaring pag-isipan. Maaari niyang pangunahan ang pagahon ng grupo. Sa tingin ko, pwedeng pag-isipan. Ang mungkahi ni Binibining Qin. Talagang naging matigas ang ulo si Qingming. Mga ginoo at ginang, bago tayo bumoto, gusto ko muna ipakita sa inyo ito. Ito ang team ni Lin Yue. Ang kanilang pinag-aaralan ay isang gamot kontra kanser. Sa pamamagitan ng clinical trials, napatunayan na pag ininom ng pasyente, maaaring mapahaba ang buhay nang hindi bababa sa 10 taon. Isang gamot kontra kanser. Ito ay isang malaking breakthrough sa kasaysayan ng medisina. Kung ang gamot na ito maihahain sa merkado, makatutulong ito sa pagligtas ng napakaraming buhay. Tama. At mula sa pananaw ng negosyo, ang kita na maidudulot nito hindi masukat. Garantisado, mapapabilang ang Qinxi Group sa mga nangungunang kumpanya sa buong mundo. Ito nga naman. Ang team ni Lin Yue ay gumagawa ng medical na pananaliksik ng 10 taon na. Naniniwala ako sa kanyang team. Sigurado akong matatapos nila ang pag-aaral na ito. Naniniwala ako sa kanyang team. Sigurado akong matatapos nila ang pag-aaral na ito. Kaya dito, nananawagan ako sa inyo. Bigyan natin si Lin Yue ng isang pagkakataon. At bigyan din natin ang ating grupo ng isang pagkakataong lumika ng himala. Imposible! Kailan lang siya nakabalik? Si Lin Yue ang nangguna sa team. Mga 10 taon na ang nakalipas. Nagsimula na silang mag-develop ng gamot kontra kanser noon pa. Kung hindi siya na-frame, nauna na sana itong nailabas. Sa madaling salita, pagkalipas ng 1 linggo, magkakaroon si Lin Yue ng press conference. Noong oras na yon, ipapakilala niya sa publiko ang gamot. Sasabihin ko lang sa inyo mga board members. Ngayon, mayroon pa bang gustong mag-alis sa posisyon ng Pangulong Qin? Hello. Kuya, huwag kang mag-alala.
Nahanap ko na sila. Ang lokasyon ng kanilang laboratorio. Sasabihin ko lang sa inyo mga board members. Ngayon, mayroon pa bang gusto mag-alis sa posisyon ng Pangulong Chin? Halo. Kuya, huwag kang mag-alala. Nahanap ko na sila. Ang lokasyon ng kanilang laboratory. Ito ang kanilang laboratorio. Mag-ingat ka. Buksan mo na. Eos, meron na tayo nito. Chinming at Lin Yue. Tapos na tayo. Ako muna ang magdadala ng USB drive papunta sa Weidas Group. Ihanda mo na ang ticket papalabas ng bansa. Pag nakuha na ang pera, aalis tayo agad. Sige, tara na. Pangulong Chen, bakit hindi ninyo ako pinayagan dakpin sila? Dakpin na may kasamang ebidensya. Huwag magmadali. Dahanda. Alam mo na kay Jiang Linlin na magtatangkang kumuha ng USB drive. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kasi takot akong baka may makalam. Ang operasyong ito ay pangunahing para alisin ang pamilya Zhang at para rin neutralisahin ang natitirang puwersa ng Weidas Group. At si Ling Yu ay naglagay sa USB drive ng isang virus. Kapag sinubukan nilang buksan ito, ang lahat ng files ng kumpanya nila ay otomatikong ma-upload sa sistema ng aming kumpanya. At dito, tiyak may ebidensya na nagpapatunay na na-frame si Lin Yue. Sige na nga! Sa susunod, kailangang ipaalam mo sa akin. Isa rin ako sa mga shareholder ng kumpanya. Wala nang susunod. Simula ngayon, ang kumpanya natin ay pumasok na sa isang bagong yugto ng pagunlad. At ikaw, gusto kong tumayo ka sa tabi ko. Magkasama tayong magsikap para sa kinabukasan ng Chinshi Group. Huwag laging sumalumat sa akin. Pangulong Chin. Ito. Ito ang USB drive na matagal niyong hinahanap. Zhang Ziqiang. 6 na taon na ang nakakaraan ayon sa gusto ninyo. Pinasok ko si Lin Yue sa bilangguan. Ngunit binigyan ninyo ako ng kalahating gawa lang. Nawala sa akin ang 300 milyong yuan. Ang USB drive na ito, hindi ba naman posibleng isa na namang patibong? Nasa loob ng USB drive na ito, ang maraming taong pananaliksik ni Lin Yu, mga medical na dokumento ng kanyang pag-aaral. Sa oras na iyon, huwag mong sabihin 300 milyong yuan lang. Kahit 300 bilyon, hindi problema. Maganda ang sinasabi mo. Ganito rin ang sinabi mo noon. Ngunit, iba ito ngayon. Iba talaga ito ngayon. Nakita ko mismo, si Lin Yu hawak ang USB drive na ito na nag-unlock ng core database. Handa ang Chinshi Group para sa teknolohiyang ito. Kahit bumagsak ang stock, hindi nila iniisip yon. Sasabihin mo, mahalaga ba ito o hindi? Paano kung peke naman? Pangulong Chin, sigurado ako ngayon. Ipinapangako ko gamit ang buhay ko. Sige, sisisihin kitang muli sa isang pagkakataon. Huwag mo na akong bigin muli. Pangulong Chin, ang bayad natin para dito. ₱10 milyong ito. Sigurado ako sa USB drive ang natitirang pera, ipapatransfer niya sa'yo. ₱10 milyong ito. Sigurado ako sa USB drive. Ang natitirang pera, ipapatransfer niya sa'yo. Zhang Ziqiang. Ikinaakusahan ka ng commercial theft at ng forging ng ebidensya. Ngayon, opisyal kang inaresto. Lin Yue, anong pinag-iisipan mo? Anong gagawin mo? Kausap ko lang yung
Vedas Group tungkol sa collaboration. Kailangan bang magnakaw ng trade secrets para makipag-collab? Kalokohan! Huwag mo kaming pagsisinungalingan. Kung may kaya ka, ipakita mong ebidensya. Ebidensya? Pwede naman. Hindi posible. Paano ninyo makukuha yan? Hindi mo ba talaga iniisip na ikaw at si Zhang Linlin sana nagpunta para magnakaw ng USB drive at walang makakita sa inyo, di ba? Hindi mo ba talaga iniisip na ikaw at si Zhang Linlin sana nagpunta para magnakaw ng USB drive at walang makakita sa inyo, di ba? Sasabihin ko sa'yo, kahit may signal blocker ka, wala yon sa harap ng aming surveillance. Walang bisa yon laban sa amin. Dahil sa kagamitan namin, ginagamitan ng pinakabagong chips. At ito ay gawa ng team ni Lin Yue. Wala na lahat. Zhang Zichang. Sa totoo lang, matagal na kitang maaring dakpin pero hindi pa yon sapat para mapaiwan ka ng matagal sa bilangguan. Ngayon nahuli kayong may hawak na ebidensya. Kahit tumakas si Zhang Linlin hanggang dulo ng mundo, mahahatulan pa rin siya. 6 na taon na ang nakalipas nang nilagay mo sa akin ang kaso noon. Siguro hindi mo inaasahan na ganito ang lalabas. Nung araw, ang ninakaw mo ay semi-finished na produkto. Ngayon naman, lahat ng USB drive na ito ay peke. Chang Chichiang, niloko mo ako. Pangulong Chin, patawarin niyo po. Pinipilit din naman ako. Wala akong magawa. Mas mabuti pang magsabi ka ng tapat kung hindi papakulong kita ng matagal. Dalhin ninyo. Pangulong Qin. Magsalita ka ng tapat. Ikwento mo ang buong paraan ng pag-frame sa Lin Yue. 6 na taon nang nakalipas. Ito ay medyo parusa na para sa iyo, Mayon. Ngayon ay nasa malalim siyang koma. Kung hindi maagapan ng paggamot, magiging vegetative siya hanggang sa matapos ang buhay niya. Ito bang aksidente na inorganisa mo, di ba? Tama. Bakit siya ang tina-target mo? Malinaw naman. Ako ang gustong patayin mo. Hindi kita kayang patayin. Ikaw ang pinakamahusay na siyentipiko sa Daksya. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung susunod ka ng matiwasay sa akin, maghiwalay ka sa kanya. Tapos, bumalik ka at pag-aralan mo ang gamot kontra kanser para sa akin. Hahanap ko ang pinakamagaling na doktor para sa kanya. Papagamot siya ng pinakamahusay. Kung hindi naman, hindi na siya magigising kailanman. Noon pa man ang gamot kontra kanser ni Lin Yu. Halos matapos na ang pananaliksik. Makakaapekto ito sa aming kooperasyon sa Vedas Group. Kaya kami. Magmadali na kayo at sabihin. Huwag mag-atubili. Makakaapekto ito sa aming kooperasyon sa Vedas Group. Kaya kami. Magmadali na kayo at sabihin. Huwag mag-atubili. Pinapapapasok ko ang kapatid kong babae para magnakaw ng mga datos ni Linye. Ito ang kanilang lab. Mag-ingat kayo. Buksan ninyo agad. Ayos! Nakuha namin ito kapag nandun na ito. Tapos na sina Chenming at Lin Yue. Unahin kong dalhin ang USB drive sa Vedas Group. Ipapadala ko ito sa Vedas Group. Maganda ka ng ticket papalabas ng bansa. Kapag nakuha na ang pera, agad tayong alis. Pagkatapos, makikipagsabuatan kami sa mga tao ng Vedas. Gagawa kami ng peking ebidensya. At ipapasok si Lin Yue sa bilangguan. Sabi ng kabilang panig sa akin, kapag nakuha nilang mga dokumento, bibigyan nila ako ng 100 milyong kita. Hindi naman ito pwedeng ilagay lahat sa aking CC. Kaya kung nagpaayas na lang si Lin Yue at ibabalik ang mga bagay, hindi sana ako napunta sa ganito. Sinasabi nilang may kapatid ka pang babae. Ang pangalan daw niya ay Zhang Linlin. Dumalo raw siya noon sa usaping ito. Saan siya ngayon? Hindi ko alam. Magsabi ka ng totoo sa akin. Sabi ko, hindi ko talaga alam. Dahil sa pera, sinira ni Zhang Zhichang ang 6 kong taon. Sinira niya ang 6 na taong buhay ko. Walang problema. Sasamahan kita sa susunod na lakad na ito. Mula ngayon, panahon na para sila'y magbayad. Maraming pagod ang nagdaan para sa'yo. Babayaran ko yan sa natitirang buhay ko.
Ang mahalaga, magkasama tayo. Araw-araw akong nagsisisi. Bakit hindi ko lang noon pinili na mag-isip ng mabuti? Kaya ako napako sa kanilang bitag. Lahat nung yon, tapos na. Mama at Papa, naiiya! Ikaw maliit na sa trip. Nanonood ka ba sa mama at papa na nagkakaibigan? Hindi naman. May malaking balita akong iuulat. Sasabihin ko sa'yo. Tita, lihim niyang ibinigay sa orpahan ang daming pera. Minyo nate. Linyue? Pasensya na! Na-misunderstand talaga kita noon. Akala ko bumalik ka kay Chinming para gamitin siya. Walang problema, ate. Pamilya rin naman tayo. Pamilya talaga kami. Ang pinakamabuti ang tita namin. Sobrang gusto ko ang tita. Anong gusto mong kainin na yung gabi? Ipapagawa ko kay chef. Gusto ko ng steak. Matagal na rin mula nang huli akong kumain nito. Naalala mo pa? Nagsundo na ulit sina Mama at Papa. Mga kababayan nating nasa media. Ngayon, narito kami upang magbalita ng magandang balita. Mula sa laboratorio ng Chinshi Group, ang aming gamot kontra kanser ay nakamit na ng malaking breakthrough. At ang lahat ng ito, ang nagbela ng kredito, ay mapupunta sa aming Chief Research Director, Dr. Lin Yue. Una, salamat sa Kinshi Group sa pagtitiwala ninyo sa akin. Ang tagumpay ng teknolohiyang ito ay dahil sa aming research team. At higit sa lahat, sa aking asawa na hindi kailanman sumuko sa 6 na taon. Mama, gusto ko ring magsalita. Ang mama ko sa buong mundo ay ang pinakamahusay na inventor. Kapag lumaki ako, gusto kong maging katulad ni Mama at mag-imbento ng maraming bagay. Kapag lumaki ako, gusto kong maging katulad ni Mama at mag-imbento ng maraming bagay. Narinig mo ba yan? Mukhang ang anak natin ay aagaw sa trabaho mo sa hinaharap. Mas mabuti nga yun. Para makapagretiro na ako ng maaga at maging Mrs. Chin ng buong puso. Galing sa'yo yan. Tatanugin ko yan. Pangulong Chin, mukhang ang araw na ito ay hindi lang paglulunsad ng gamot kontra kanser, kundi isa ring masayang pagdiriwang ng pamilya. Totoo yan. Para sa akin, ang tagumpay sa teknolohiya ay mahalaga, syempre. Para sa akin, mas mahalaga na mahanap ang pamilya. Ikaw ang dahilan na nawalan ako ng pamilya. Hihingin ko ang dugo mo bilang kabayaran. Lin Yue, Ang galing! ang datos na ito, may malaking breakthrough na tayo. Ang galing! Pero kailangan pa natin ng mas maraming eksperimento para kumpirmahin. Pagod na kami nitong mga nakaraang araw. Sana mabilis itong magtagumpay para maligtas pa ang mas maraming tao. Huwag kang mag-alala. Basta nandito ako, tatagumpay talaga tayo. Pangulong Chen, Dr. Lin, may malaking problema. Nawawala ang batang lalaki. Anong sabi mo? Anong nangyari? Sabi ng mga gwardiya, nawawala ang maliit na Ginoo habang pauwi mula sa school. Bigla na lang siya nawala. Hindi namin siya mahahanap kahit saan. Manman, pupunta ako. Hanapin si Manman. Huwag kang mag-panic. Kunin mo lahat ng CCTV sa palibot ng school. I-extract lahat ng footage. I-deploy lahat ng tao. Dapat mahahanap natin si Manman. Opo. Maliit na mahal ko. Dahil sa mama at papa mo nawala sa akin ang lahat. Nakulong ang kuya ko. Hindi na siya makakalabas. Dahil sa inyo, nawala sa akin ang pamilya ko. Ipaparamdam ko rin sa inyo kung ano ang nararamdaman ko. Ikaw, masamang tao! Mama at Papa ko tiyak nilang huhulihin ka! Talaga? Sige, titingnan ko. Anong magagawa nila sa akin? Lin Yue, huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, nandito ako para sa'yo.
Chang Linling? Sagutin mo muna. Pakinggan mo kung anong sinasabi niya. Lin Yue, gusto niyang makita ang anak mong si Manman. Kaya, pumunta ka sa lumang bahay, dala ang 5 milyong cash, at paayosin ninyo agad ang pag-alis ko ng bansa. Kung tatawag kayo ng pulis, huwag niyong asahang makikita ninyo siya muli. Jiang Linling, nagbabala ako sa'yo. Kung mawawalan kahit isang hibla ng buhok si Manman, gagawing impyerno ko ang buhay mo. Naku, kinabahan ako. Maniniwala ka ba? Papapatayin ko siya ngayon. Mama! Papa! Tulong! Jiang Linlin, huwag kang magpadalos-dalos. Ipapadala ko ng pera ngayon. Huwag mo siyang galawin. Dali, lumapit kayo. Anong gagawin natin? Ayokong may mangyari kay Manman. Huwag kang mag-alala. Dadalhin kong iligtas siya. Pinanggakuan kita. Tinitsiyak ko na ligtas ako at ibabalik si Manman. Hindi pwede. Sasama ako sa'yo. Hindi ko nahahayaan kaysa kaninuman na masaktan. Sige, sabay na tayong pumunta. Pero kailangan mong mangako. Panindigan mong ingatan ang sarili mo. Manman. Manman! Papa! Mama! Manman! Papa! Ilagay ang pera dyan. Kalmado ka muna. Huwag mong saktan ang anak ko. Nabigay na ang pera sa inyo. Ipalayan nyo na si Manman. Pakawalan niyo siya. Akala nyo tangga ako. Pakawalan nyo siya. Pag pinakawalan nyo siya, kukunin agad kayo. Ngayon din, ihanda ninyo ang helicopter. Lilipad ako, palabas ng bansa. Kalmado ka muna. Ayusin ko agad. Ipapahanda ko ang tao. Huwag ninyong saktan ang anak ko. Palitan ninyo ako kay Manman. Pwede ninyo siyang palayain? Pwede ba? Sige. Wala rin naman kwenta ang batang ito. Hindi nga siya kasing silbi mo. Halika rito. Lin Yue. Chang Linlin, hindi ka na makakatakas. Kung ganon. Sige. Isasama ko na rin ang isang pabigat. Maginggat? Chinming! Chinming! Papa! Mama! Okay lang si Papa, di ba? Hindi. Si Papa ay superhero. Hindi siya mapapahamak. Kasalanan natin yan. Hindi namin naalagaan si Ming. Oo, kasalanan natin. Mama, Papa, akin na kasalanan to. Nasaktan siya dahil sinagip niya ako. Doktor, kumusta na siya? Matagumpay ang operasyon. Hindi muna nanganganib ang buhay niya. Pero sobrang tindi ng mga pinsala niya. Nasa coma siya na yon. Kung kailan siya magigising, nakasalalay yon sa kanyang sariling lakas ng loob. Chingming, Pinangako mo sa akin. bantayan mo ang gamot kong kontra cancer. Na magtagumpay ang gamot. Bantayan mo si Manman habang lumalaki. 6 na buwan na. Kailan ka magigising? Miss ka namin ni Manman. Kasi, sinabi mong dadalhin mo ako sa Disneyland. Gising ka na. Papa, ang bagal mo. Sabi mo magtatagisan tayo. Ikaw mauna magbisikleta. Abutan kita mamaya. Sige na. Dahan-dahan lang.
Papa, ang bagal mo. Sabi mo magtatadisan tayo. Ikaw mauna magbisikleta. Aabutan kita mamaya. Sige na. Dahan-dahan lang. Lin Yue. May mga bagay na matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Magkasama tayo na pinagdaanan natin ang napakarami. Gusto ko talaga na lagi kang protektahan, alagaan ka, aliwin ka. Bibigyan mo ba ako ng ganung pagkakataon? Pakakasay ka sa kanya. Pakakasay ka sa kanya. Oo, Papa at Mama, magkasama na kayo.